Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayabang na master chef na hinamon ang isang batang lansangan sa isang paligsahan sa pagluluto. Ang hindi alam ng lahat, ang marungis at tila walang muwang na batang ito ay ang nawawalang anak ng pinakasikat at pinakamayamang master chef sa buong mundo. Ngunit teka, ang twist na matutuklasan nyo sa huli ay tsak na magpapatayo ng inyong balahibo dahil hindi lang basta dugo ang nag-uugnay sa kanila, kundi isang malaking lihim na babago sa buong industriya ng kulinarya. Kaya huwag kayong aalis dahil sa bahagi ng kwentong ito ay may mga kapanapanibik na tagpo na talagang magpapakapit sa inyo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at mausok na lungsod, nakatayo ang isang napakalaki at sikat na restaurant, ang Le Grand Gusto. Ito ang pag-aari ni Chef Erwin, isang tanyag na kusinero na kilala sa kanyang malalalim at tila may otoridad na boses. Si Chef Erwin ay nahangaan ng marami dahil sa kanyang perpektong mga putahe. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan ay ang isang ugali na labis na mapagmataas. Para sa kanya, ang pagluluto ay para lamang sa mayayaman at sa mga nakapag-aral sa mga mamahaling paaralan sa Europa. Isang hapon, habang abala ang restaurant sa pagtanggap ng mga mayayamang customer, isang amoy ng nasusunog na mantika at kakaibang bango ang nagmula sa eskinita sa tapat mismo ng Le Grand Gusto. Ang amoy na ito ay gumapang papasok sa mamahaling restaurant, dahilan para mapatigil ang mga kumakain. Anong amoy na yan? Sino ang naglalakas loob na gambalain ng mga customer ko sa ganyang klase ng murang amoy? Agad na lumabas si Chef Erwin kasama ang kanyang mga asistant. Doon sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na may marungis na muka, punit-punit na damit at may bitbit na lumang kalan at isang gasgas na kawali. Siya si Sanjun. Sa kabila ng kanyang itsura, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hinahalo ang isang simpleng ulam gamit ang mga murang sangkap. Hoy bata! Anong sa tingin mo ang ginagawa mo rito sa harap ng aking establishmento? Ang dumi-dumi mo. Ang basurang amoy na iyan ay hindi na babagay sa lugar na ito. Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga otoridad. Tumingala ang bata. Salip na matakot o umiyak. Ngumiti si Sanjun. Isang ngiti na tila may malalim na kumpiyansa sa sarili. Magandang hapon po, Chef. Hindi po ito basura. Ito po ay isang simpleng ginisang gulay na may kaunting diskarte. Mas mabango pa nga po ito at mas may puso kaysa sa mga mamahaling pagkain na inihahain nyo sa loob na walang kaluluwa. Nagulat ang mga taong nakapaligid. Walang sino man ang naglalakas loob na magsalita ng ganoon kay Chef Erwin. Nagpantig ang tenga ng mayabang na chef. Ang kanyang malalim na boses ay mas lalong naging nakakatakot. Puso, kaluluwa ng pagluluto. Isang batang langsangan na tulad mo ang magtuturo sa akin. Alam mo ba kung magkano ang isang plato ng pagkain ko? Mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Kung talagang magaling ka, hinahamon kita. Nagbulungan ang mga tao. Isang sikat na chef, hinahamon ang isang batang lansangan. Anong hamon po yan, Chef? Bukas ng gabi, dito sa harap ng restaurant ko, magluluto tayo gamit ang parehong simpleng sangkap. Kung mas masarap ang luto mo, bibigyan kita ng 1,000,000 piso at luluod ako sa harap mo. Pero kung matatalo ka, kukunin ko ang kawali mo, sisirain ko ang kalan mo, at hindi ka na magpapakita sa lungsod na ito habang buhay. Tinatanggap kong hamon mo, Chef. Handa na po ba kayong matalo sa isang batang lansangan?
Tumalikod na si Chef Erwin habang tumatawa ng malalim. Kampanting-kampante na hindi siya matatalo ng isang batang walang pinag-aralan. Ang hindi alam ni Chef Erwin, si Sanjun ay may dalang sikreto. Sa loob ng bulsa ng kanyang punit-punit na short ay may isang lumang gintong medalya na may nakaukit na mukha ng isang alamat. Si Chef Gabriel, ang itinuturing na Diyos ng kulinarya sa buong mundo na nawala ng anak 10 taon na ang nakakaraan dahil sa isang trahedya. At ang mas malaking twist, si Chef Erwin ay dating apprentice ni Chef Gabriel na naglayas dahil sa inggit. Ano ang mangyayari sa oras na makita ni Chef Erwin ng kakaibang teknik ni Sanjun sa paghawak ng kutsilyo na tanging si Chef Gabriel lamang ang nakakaalam? Kakayanin ba ng isang batang lansangan na itumbang isang higante sa industriya ng pagkain gamit lamang ang puso? O tuluyan siyang palalayasin sa lungsod? Matapos tanggapin ng batang lansangan na si Sanjun ng hamon ng mayabang na si Chef Erwin, mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod. Isang sikat na master chef makikipaggantihan ng talento sa isang batang palaboy sa gilid ng kalsada. Ang mga tao ay nag-abang. Ang mga vlogger ay naganda ng kanilang mga kamera. At ang buong paligid ng Ligran Gusto ay napuno ng ingay at pananabik. Kinabukasan ng gabi, nagliwanag ang harap ng restaurant. Dalawang magkaibang lamesa ang inihanda. Ang lamesa na Chef Erwin ay gawa sa mamahaling stainless steel. Puno ng mga makabagong kagamitan at nagtataas ang klase ng blender at oven. Habang ang lamesa naman ni Sanjun ay isang lumang mesang kahoy na hiningi lang niya sa palengke, kasama ang kanyang gasgas na kawali at ang lumang kalan. Narito ang mga sangkap na gagamitin natin ngayon, bata. Simpleng manok, patatas, bawang, at sibuyas. Walang mamahaling rikado. Dito natin makikita kung sino ang totoong eksperto at kung sino nagmamarunong lang na galing sa basura. Walang problema po sa akin, Chef Erwin. Ang masarap na pagkain ay hindi nakadepende sa mahal na kagamitan, kundi sa kung paano mo nire-respeto ang bawat hibla ng karne at gulay. Mayabang ka talaga. Simulan ng laban. Mayroon lamang tayong 30 minuto. Sa udyat ng kampana, mabilis na kumilos si Chef Erwin. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang sayaw ng isang profesional. Ang kanyang malalim na boses ay paminsan-minsang naririnig habang nag-uutos sa kanyang mga assistant na ihanda ang apoy. Ngunit habang abala ang lahat sa panonood kay Chef Erwin, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa pwesto ni Sanjun. Ito ang tunog ng mabilis at perpektong paghiwa ng kutsilyo sa ibabaw ng wooden chopping board. Napatingin si Chef Erwin sa pwesto ng bata at doon ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang paraan ng paghawak ng bata sa kutsilyo ay hindi pangkaraniwan. Hindi niya ito hinahawakan sa hawakan, kundi ang kanyang hintuturo at hinlalaki ay nakaipit mismo sa talim ng kutsilyo. Isang natatanging teknik na kung tawagin ay the Powinex grip. Imposible. Saan mo natutunan ang paraan na yan? Ng paghiwa? Hindi sumagot si Sanjun. Patuloy lang siya sa paghiwa ng napakabilis na tila ba ang kutsilyo ay bahagi na ng kanyang sariling kamay. Ang bawat hiwa ng patatas ay eksaktong magkakapareho ang kapal at laki. Isang antas ng katumpakan na tanging ang mga taong nagsanay ng ilang dekada ang makakagawa lang. Si Chef Erwin ay unti-unting pinagpapawisan ng malamig. Naalala niya ang kanyang nakaraan. 10 taon na ang nakakaraan noong siya ay isa pa lamang apprentice ng tanyag na World Master Chef na si Chef Gabriel. Paulit-ulit na itinuturo sa kanya ang teknik na ito, ngunit hindi niya makuha-kuha dahil kailangan ito ng natural na talento at malambot na pulso. Ito ang dahilan kung bakit nagrebelde si Chef Erwin at naglayas. Dala ang inggit sa kanyang puso. Ang teknik na iyan, kay Chef Gabriel lang yan. Paano nga isang batang lansangan? May kakayang gawin ang pinakamahirap na paraan ng paghiwa sa buong mundo. Sabi ni Chef Erwin sa kanyang sarili.
Habang nagpapatuloy ang oras, nagsimula nang mag-isa si Sanjun. Nang ilagay niya ang manok sa kanyang lumang kawali, isang amoy ang biglang sumabog sa hangin. Hindi ito ordinaryong amoy ng ginisang manok. Ang bango nito ay pumasok sa ilong ng mga manonood. Dahilan, para ang ilan sa kanila ay mapapikit at mapahawak sa kanilang tiyan sa matinding gutom. Ang amoy ay may dalang emosyon. Parang luto ng isang ina para sa kanyang pamilya. Mainit at puno ng pagmamahal. Chef Erwin, tapos na po ang oras. Handa na po ang aking simpleng putahe. Iniyain ni Chef Erwin ang kanyang gawa. Isang modernong bersyon ng manok na may magagarbong dekorasyon at mamahaling sarsa. Habang si Sanjo naman ay inihain ang kanyang luto sa isang simpleng platong luwad. Isang matandang hurado na kilala bilang kritiko ng pagkain sa lungsod ang lumapit upang tikman ang kanilang mga gawa. Unang tinikman ng hurado ang luto ni Chef Erwin. Tumango ang matanda. Sabi niya, perpekto ang lasa, walang kakulangan, at napaka-professional. Dahil doon ay kumalma ng kaunti si Chef Erwin at bumalik sa kanyang yabang. Sabi ko sa bata, ang talento ay binibili at pinag-aaralan. Hindi yan napupulot sa kalsada. Ngunit nang lumapit ang hurado sa plato ni Sanjun at isubo ang unang piraso ng karne, biglang napatigil ang matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang pumatak ang luwa mula dito. Ang buong paligid ay natahimik. Bakit umiiyak ang sikat na kritiko? Masarap po ba, Lolo? Hindi makapagsalita ang hurado. Ang lasa ng pagkain ni Sanjun ay nagdala sa kanyang kabataan. Isang lasa na matagal nang nawala sa mundo mula nang magretiro ang maalamat na si Chef Gabriel. Sa gitna ng tensyon, biglang lumapit si Chef Erwin at kumuha ng tinidor upang tikman din ang luto ng bata. Nang maisubo niya ito, nabitawan ni Chef Erwin ang kanyang tinidor. Ang kanyang malalim na boses ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang lasang iyon ang lasa ng sikretong sarsa na tanging ang pamilya ni Chef Gabriel lamang ang nakakaalam. Ngunit bago pa man makapagsalita si Chef Erwin, may isang mamahaling itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng karamihan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang lalaki na may suot na puting chef jacket na may gintong burta. Walang iba kundi ang World Master Chef na si Chef Gabriel. Ano ang gagawin ni Chef Gabriel kapag nakita niya ang kanyang dating apprentice na si Chef Erwin na kalaban ng isang marungis na bata? At anong malaking pasabog ang mangyayari kapag nahulog mula sa bulsa ni Sanjun ang gintong medalyang pag-aari ng pamilya ng sikat na chef? Ang buong paligid ng Legrand Gusto ay nabalot ng nakabibinging katahimikan nang bumaba sa mamahaling sasakyan ng itinuturing na Diyos ng kulinarya sa buong mundo. Walang iba kundi si Chef Gabriel. Lahat ng tao ay napasinghap. Ang mga kamera ng mga vlogger na kanina ay nakatutok sa labanan ay mabilis na umarap sa maalamat na matanda. Si Chef Erwin ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang malalim at mayabang na boses ay tuluyang naglaho, napalitan ng labis na kaba at pamumutla. Chef Gabriel, bakit kayo narito? Paanong nalaman yung tungkol sa lugar na ito? Hindi pinansin ni Chef Gabriel si Chef Erwin. Ang kanyang mga mata na nakasalamin ng ginto ay diretso namang nakatingin sa mesang kahoy kung saan nakalagay ang platong luwad ni Sanjun. Ang amoy ng pagkain na dinala ng hangin ay umabot sa kanyang ilong. Sa isang saglit, ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang amoy na iyon, ang amoy ng luto na matagal na niyang hinahanap sa loob ng 10 taon ng pangungulila. Mabilis na lumapit si Chef Gabriel sa lamesa ng bata. Tiningnan niya si Sanjun mula ulo hanggang paa. Ang marungis nitong muka, ang punit-punit na damit, ngunit ang mga mata nito. Ang mga matang iyon ay kaparehong-kapareho ng sa kanyang yumaong asawa. Sino ang nagluto ng pagkain ito?
Ako po, Lolo Chef. Isang simpleng luto lamang po para sa hamon na ito. Kumuha ng kutsara si Chef Gabriel at dahan-dahang tinikman ang sarsa. Sa unang higop pa lamang, napapikit ang maalamat na chef. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Alam niya ang lasang ito. Ito ang sarsa na may halong 7 lihim na lokal na damo na siya mismo ang nag-imbento. Isang recipe na tanging sa kanyang pamilya lamang ipinamana. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, si Chef Erwin ay sumingit dahil sa takot na mapahiya sa harap ng kanyang dating guro. Chef Gabriel, ang batang yan ay isang magnanakaw. Sigurado ako na ninakaw niya ang recipe ninyo. Isang palaboy lang siya sa lansangan. Paano siya makakagawa ng ganyang kalidad ng pagkain? Ang nararapat sa kanya ay ipakulong. Sa galit ni Chef Erwin, bigla niyang tinabig ang kamay ni Sanjun upang paalisin ito sa harap ng lamesa. Sa lakas ng pagkakatabig, nawala ng balanse ang bata at napaupo sa simyento. Sa pagbagsak ni Sanjun, may isang bagay na kumalansing mula sa kanyang bulsa at gumulong sa sahig. Saktong huminto sa paanan ni Chef Gabriel. Isang lumang gintong medalya na may nakaukit na mukha ng isang agila at may nakasulat na pangalang Gabriel Jr. Dahil doon nanlaki ang mga mata ni Chef Gabriel. Agad niyang pinulot ang medalya at niyakap ito sa kanyang dibdib bago mabilis na lumuhod sa maraming simento upang harapin ang bata. Ang medalyang ito. Ito ang suot ng anak ko noong gabi ng malaking baha. 10 taon na ang nakakaraan, bata. Saan mo nakuha ito? Sinong nagbigay sa iyo nito? Iyan po ang tanging alaala na naiwan sa akin ng mga taong kumupkop sa akin sa ampunan bago ako napunta sa kalsada, Lolo. Sabi nila, nakasabit daw po yan sa leeg ko nung makuha nila ako sa gilid ng ilog nung sanggol pa lamang po ako. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa paligid. Ang mga tao ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang batang lansangan na hinamak, tinalakan at tinawag na basura ni Chef Erwin ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang chef sa buong mundo. Anak ko! Ikaw nga ang anak ko! Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos! Sa wakas, tapos na ang paghahanap ko sa iyo! Ang buong eksena ay naging madamdamin. Marami sa mga manonood ang napaluha. Ngunit sa likod na magandang tagpong ito, si Chef Erwin ay unti-unting umatras. Sinusubukan tumakas bago pa siya mapansin. Ngunit bago siya makakbang palayo, ang malalim na boses ni Chef Gabriel ay umalingaw-ngaw. Erwin, huwag kang nga alis. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginawa mo? Napahinto si Chef Erwin. Pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Tumingin si Chef Gabriel sa kanya na may kasamang matatalim na mga mata. Nalaman ko ang tungkol sa laban na ito dahil sa mga balita sa internet. Ngunit may isa pa akong natuklasan, Erwin. Sa loob ng 5 taon, ginagamit mo ang pangalan ng aking restaurant upang magpuslit ng mga peking sangkap sa industriya. At nalaman kong ikaw ang dahilan kung bakit pilit na pinalayas sa mga bata sa ampunang kumupkop kay Sanjun upang patayuan mo ng bago mong branch. Dito na nagkaroon ng napalaking twist ang kwento na ikinagulat ng lahat. Ang laban na ito ay hindi lang palabas na paligsahan sa pagluluto. Ito ay isang nakahandang patibong na matagal nang inihanda ng isang tao sa likod ng mga eksena. Sino ang taong nagpadala ng text kay Chef Gabriel upang manood sa tapat ng restoranta? At ano ang gagawin ni Sanjun ngayon na alam na niyang ang taong nagbura ng kanyang ampunan ay ang mayabang na chef na nasa harap niya? Ang buong paligid ay nabalot ng galit at bulungan matapos ihayag ni Chef Gabriel ang mga madidilim na gawain ni Chef Erwin. Ang sikat at mayabang na chef na nagmalaki sa kanyang malalim na boses ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot sa harap ng maalamat na Diyos ng kulinarya. Ngunit ang hindi alam ng lahat,
may mas malalim pa palang sikreto ang nakatago sa likod ng paligsaang ito. Isang malaking twist ang muling yayanig sa inyong mga puso. Chef Gabriel, hindi po totoo yan. May nag-imbento lang ng mga kwentong yan para sirain ang pangalan ko. Tapat po ako sa inyo mula pa noon. Tapat? Huwag mo na akong lokohin, Erwin. May nagpadala sa akin ng mga kompletong dokumento, mga perma mo, at mga patunay ng iligal mong transaksyon. At ang taong nagpadala sa akin ng impormasyon ngayon ay narito ngayon, sa harap natin. Sabay-sabay na napatingin ng mga tao kay Sanjun. Ngunit ang bata ay umiling. Bakas din ang gulat sa kanyang muka. Kung hindi si Sanjun ang nagpadala, sino ang misteryosong tao na nagpabagsak kay Chef Erwin? Dahan-dahang umakbang pasulong ang matandang hurado. Ang sikat na kritiko ng pagkain na umiyak kanina habang tinitikman ang luto ng bata. Inalis niya ang kanyang sombrero at tumingin ng diretsyo kay Chef Erwin. Ako ang nagpadala ng mga dokumentong iyan kay Chef Gabriel Erwin. Ako ang dating accountant ng ampunan na sinira mo. Matagal ko nang binabantayan ang bawat galaw mo. Nag-aabang lang ako ng tamang panahon kung kailan ka pinakamataas upang doon ka tuluyang ibagsak. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang perpektong patibong ang inihanda laban sa mapagmataas na chef. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Sanjun ay lumapit kay Chef Gabriel at tinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ama, kung totoo pong kayo ang aking magulang, maaari po ba akong humiling sa inyo? Kahit ano, anak ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ko. Ang lahat ng restaurant ko sa buong mundo. Bilang bawi sa 10 taon na wala ako sa tabi mo. Ano ang hiling mo? Ayoko po ng kayamanan o mga mamahaling restaurant, ama. Ang hiling ko lang po ay ito pa rin ni Chef Erwin ang kanyang pangako sa akin bago magsimula ang laban na ito. Napalingon ang lahat kay Chef Erwin. Naalala ng lahat ang binitawang salita ng mayabang na chef. Kung mas masarap ang luto mo, bibigyan kita ng 1,000,000 piso at lulud ako sa harap mo. Ang malalim na boses ni Chef Erwin ay tuluyang nawalan ng tunog. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang isang sikat at tanyag na chef, luluhod sa harap ng isang batang itinuring niyang basura at palaboy sa kalsada. Sa harap ng daan-daang kamera ng mga vlogger na live na ipinapalabas sa buong mundo. Erwin, narinig mo ang anak ko. Kung may natitira ka pang hiya at dangal bilang isang kusinero, gawin mo ang ipinangako mo. Walang nagawa si Chef Erwin. Dahan-dahan sa harap ng nagbubunying karamihan. Ang kanyang 2 tuhod ay bumagsak sa maruming simyento. Sa mismong lugar kung saan niya itinulak at pinaupo si Sanjun kanina. Yumuko siya habang ang kanyang mga luha ng kahihiyan ay pumatak sa sahig. Patawarin mo ako, Sanjun. Tinalo mo ako. Mas magaling ka sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang hindi inaasahan ng sinuman ang ginawa ni Sanjun. Sa halip na pagtawanan o hamakin ang natalong chef, lumuhod din ang bata at dahan-dahang hinawakan ng balikat ni Chef Erwin upang patayuin. Tumayo na po kayo, Chef Erwin. Hindi ko po kailangan ng 1,000,000 piso ninyo. At hindi ko rin gustong makita kayong nakaluhod. Ang pagluluto po ay hindi isang karera kung sino ang mas mataas o mas mayaman. Ang pagluluto po ay para magbigay ng siya at busog sa mga taong nagugutom. Mayaman man o mahirap sa lansangan. Sana po ay natutunan ninyo yun ngayon. Ang buong paligid ay napuno ng hiyawan at palakpakan. Ang kabaitan at busilak sa puso ng bata ay nag-iwan ng malalim na aral sa lahat ng nakasaksi. Maging si Chef Erwin ay napagulgol sa tindi ng pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ngunit akala nyo ba ay tapos na ang kwento? May isa pang pinakamalaking pasabog at tuling twist ang naghihintay sa uling bahagi.
Ano ang nakasulat sa likod ng gintong medalya ni Sanjun na biglang napansin ni Chef Gabriel bago sila umalis? Isang lihim na magpapatunay na ang trahedya 10 taon na ang nakakaraan ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong krimen. At sino ang totoong utak sa likod nito? Matapos ipakita ni Sanjun ang kanyang busilak na puso sa pagpapatawad kay Chef Erwin, akala ng lahat ay tapos na ang mga sorpresa. Ngunit habang hawak-hawak ni Chef Gabriel ang gintong medalya ng kanyang anak, dahan-dahan niya itong pinaladok upang tingnan ang likod nito sa ilalim ng liwanag na buwan. At doon, isang nakapanlulumong katotohanan ang tumambad. Nanlaki ang mga mata ng maalamat na chef. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Hindi ito maaari. Ang akala ko ay aksidente ang pagkawala mo, Sanjun. Ang akala ko ay inanod ka lang ng baha. Lumapit si Sanjun at ang matandang hurado upang tingnan ang likod ng medalya. Doon ay may nakasulat na maliit na mensahe gamit ang matulis na bagay. Isang mabilisang sulat kamay na iniwan ng taong kumuha sa bata 10 taon na ang nakakaraan. Gabriel, itinago ko ang anak mo dahil ayokong maging tagapagmana mo siya. Pinilit mo akong maging apprentice lang habang ikaw ang sikat. At sa ibaba ng sulat ay isang inisyal ng pangalan, E.B. Lahat ng tao ay napatingin sa natalong chef na nakatayo pa rin sa gilid. Ang buong pangalan ni Chef Erwin ay Erwin Valdez. Erwin! Ikaw ang kumuha sa anak ko 10 taon na ang nakakaraan. Hindi lang pala inggit sa kusina ang ginawa mo, kundi winasak mo ang pamilya ko. Niloko mo ako. Nagkunwari ka nakikiramay sa akin noong nawawala ang anak ko. Pero ikaw palang nagtapon sa kanya sa malapit sa ampunan upang maging palaboy habang buhay. Ang buong karamihan ay nagalit. Ang mga tao ay nagsisigaw sa tindi ng galit sa kasamaan ni Chef Erwin. Ang malalim na boses ni Chef Erwin ay tuluyan ng napalitan ng iyak at pag-amin. Wala na siyang kawala dahil ang mismong medalya na itinago niya sa sanggol noon ang naging pinakamalaking ebidensya laban sa kanya. Patawad, Chef Gabriel. Patawad. Nilaman ako ng inggit noon dahil kahit anong galing ko, ikaw pa rin ang pinupuri ng mundo. Gusto kong maranasan mong mawala ng pinakamahalaga sa iyo. Patawarin niyo ako. Sa sandaling iyon, dumating ang mga otoridad at pulis na tinawagan ng matandang hurado. Agad nilang pinalutan ng posa si Chef Erwin. Sa paghila sa kanya palayo, ang kanyang restaurant na Le Grand Gusto ay tuluyan na nagsara ang mga ilaw. Simbolo ng katapusan ng kanyang karera at kasikatan na itinayo sa ibabaw ng kasamaan at nakaw na talento. Humarap si Chef Gabriel sa kanyang anak na si Sanjun. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito habang umiiyak sa galak. Anak ko, tapos na ang hirap mo sa lansangan. Ngayong gabi, magsisimula ang bagong buhay mo. Dadaling kita sa pinakamalaking kusina sa mundo at ituturo ko sa iyo ang lahat ng natitira kong sekreto. Ikaw ang susunod na hahawak ng korona ng ating pamilya. Salamat po, Ama. Pero kahit saan po tayo mapunta, hindi ko po kalilimutan ang lasa ng pagkain na nagbibigay ng pag-asa sa mga nagugutom. Iyan po ang totoong turo ng lansangan sa akin. Niyakap na maigpit ng ama ang kanyang nag-iisang anak sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Ang batang lansangan na minaliit at itinuring na basura ay napatunayang may dugong maharlika sa mundo ng pagluluto. Hindi lang dahil sa kanyang ama, kundi dahil sa kanyang busilak na puso na nagpatawad sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinanas. At dito nagtatapos ang ating kwento. At ang aral sa kwentong ito, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa yaman, katanyagan o sa gilas ng malalim na boses ng awtoridad, kundi sa kababaang loob at busilak na puso. Ipinakita ni Sanjun na ang talento kapag hinaluan ng pagmamahal at respeto sa kapwa
ay laging mananaig laban sa inggit at kayabangan. Itinuturo din ng kwento na ang hustisya ay walang tinatagong lihim na hindi nabubunyag sa tamang panahon. Higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad sa kabila ng matinding hirap ang tunay na nagpapakita ng yaman ng pagkatao na hindi matatapatan ng anumang ginto o mamahaling korona sa buong mundo. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.